Hey guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. This is Alwin. And this is Emma. Bago namin simulan tong good news na to guys, gusto lang namin pasalamat sa mga subscribers namin dyan na patuloy na nanonood sa aming vlog. And sumusuporta. Yes. Yan. Maraming salamat po. Saan mang dako kayo ng mundo. Wow, saan dako ba yan? And ito na nga po, meron na naman tayong panibagong update from IRCC. So bagong-bagong announce lang to ni Minister Mark Miller and breaking news. Ayan, sinasabi dito na Canada announces new pathway to permanent residence. For? This is for construction workers. Yes. Ayan. Sino ba ang mga interesado dyan? And yung nasa linya na ng construction. Yes. I guess matutuwa kayo dahil ito na nga po, isinasaayos na. So, hindi pa final ha. Isinasaayos na po ang inyong pathway to permanent residence kung nandito po kayo sa linya ng construction. So, itong announcement nila is in connection nga po sa nababalitaan yung housing crisis dito sa Canada. Yeah. So with the housing crisis, 'di ba? Kasi dumadami yung mga immigrants and mga temporary residents dito, hindi na sapat ang mga kabahayan. O kinukulang. Kinukulang para suportahan yung pagdagsa ng mga immigrants dito sa Canada. Yeah. And yun nga, one of the steps nila, yan nakikita nyo naman, is pagbabawas ng mga temporary residents, pagbabawas ng bibigyan ng permanent residence status. Pero aside from that ang kanilang goal din ay magdagdag ng mga i-construct na bahay until 2030. I think ang goal nila ito is magdagdag ng 6 million homes by 2030. Wow. So napakarami nun. So siguro naman isa na tayo makakakuha doon. Hindi mo sure. Yan kasi napaka-uncertain. Pero syempre napakarami ng kailangan i-build na bahay by 2030. And sino ba yung gagawa nun? May sapat ba silang tauhan, construction workers to help build the community? And in this announcement, guys, ito napakarami pong i-admit na construction workers sa Canada. So, sinabi ni Minister Miller na nasa 14,000 foreign national construction workers ang goal nila na tanggapin dito sa Canada. Pero, guys, hindi pa po ina-announce ano ba yung eligibility requirements. Kailangan ba ng experience dito? Kailangan ba ng training or education? So, ito ay ongoing news pa lang. So, there will be further developments. Kaya, kung interested kayo sa industry na to, sa permanent residence pathway na ino-offer, ay abangan nyo po yung mga susunod na updates. Yeah. And ang maganda pa dito, guys. Yan. Katulad sa caregiver pathway, yung PR pathway nila, na kahit out of status ka, ay pwede kang mag-apply doon. So, ganito rin dito sa construction worker na pathway na niluluto nila. So guys, sabi nila, i-reserve daw nila ang 6,000 spaces. Yan for construction workers kung undocumented sila dito sa Canada. Okay yun. Kasi alam naman natin guys, marami syempre yung mga nating TMT dito sa Canada. TNT, undocumented, So walang proper work permit to work as a construction worker. And hindi nila po ito ipapanish yan. So nakikita talaga ng Canada ang kakulangan ng construction worker. So bakit pa nila ipapanish yung mga nagtatrabaho na? So ngayon, bibigyan pa nila ng 6,000 slots. Yan. Marami-rami din yan. Yan. Sa ngayon 6,000 na pwede pang magbago ito. Pwedeng mabawasan, pwedeng madagdagan, or pwedeng magstay ng 6,000 kasi nga developing news pa to. Pero nakakatuwa na kahit undocumented ka, kahit wala kang proper work permit and ongoing kang nagtatrabaho ngayon as a construction worker, yan i-recognize ka ng Canada and they will offer you a pathway to permanent residence. Yan, kaya guys, sa mga gusto dyan pumasok sa ganitong trabaho, ngayon pa lang guys, mag-research na kayo. Yes, yun ang masasabi pa lang namin, research, kasi hindi pa talaga open yung pathway. So, ready pa lang din yung documents kasi hindi pa rin sinasabi kung ano ba yung eligibility. Kasi madalas din may nagko-comment sa, kunwari, sa caregiver, may age limit ba yan? Ano ba yung mga requirements? So, meron sa caregiver na nilabas, pero dito guys, sa construction worker, wala pang inilalabas. Pero ito ay paparating na at i-open. And napakalaking bilang yan
14,000 foreign nationals yung i-admit nila na construction workers dito sa Canada, and 6,000 pa doon yung mga ay undocumented. undocumented. So may slot pa para sa mga undocumented construction workers. Wow, nice yan. So Good nakakatuwa news yan. kasi nga napakalaki rin naman ng goal, 6 million houses. Pero sa totoo lang talaga guys, dito sa Canada, alam niyo naman napakalaki ng bansa ng Canada. Pangalawa yan guys, no? Pangalawa sa After pinakamalaking bansa talaga. Kung mapapansin nyo guys, pag namamasyal kami dito, ang dami pang mga spaces na wala pa talagang bahay. Ang daming landmass. Oo. So napaka-dami pang pwedeng tayuan ng bahay. And yan nga po, ang goal nila ay mag-build ng bahay para ma-meet na po yung mga demands yan ng mga tao na dumadating dito sa Canada. Alam niyo ba guys, last year talagang yun yung mga peak na talaga yung maraming magpupuntahan dito, nagmamahal yung mga bahay dahil nga sa kulang talaga yung mga houses dito. Nag-aagawan. Oo, sobra kasi isipin nyo lang guys, kami nag-rent kami. From nung unang bahay namin, 1,150, nag-jump ng 1,650 yun. Dahil sa sobrang daming naghahanap, daming demand, hindi masuplayan. Totoo. So, tumaas ang renta, tumaas din yung price ng bahay. Pero ngayon, ay hindi na ganun kabilis yung increase. So, feel ko nagme-mellow na yung housing market dahil nga, syempre, nalimitahan na yung pagdating ng mga international students, yung mga pati na rin yung workers, so may mga nag-uuwian na. So, titingnan pa rin natin. Pero, syempre, nakita pa rin natin na kahit nagbabawas sila ng bilang ng mga temporary residents dito sa Canada, kailangan pa rin talaga mag-build ng mga houses. Yes. Kasi syempre hindi naman talaga humihinto yung pagpasok ng mga immigrant dito sa Canada. Oo, may target sila. Kahit merong sabihin natin nagkaroon ng policy na paghihigpit, meron pa rin pumapasok talaga. Yes. So every year makikita niyo naman yan sa immigration plan or targets ng Canada. Every year malaking bilang pa rin yung dumadating na immigrants dito sa Canada. So kailangan ma-meet talaga yung goal ng pagbi-build ng houses. And ito, another update. Oy, meron na naman. Yes. So in connection sa construction industry, kasi nga kung interested kayo, try ko kaya ang construction worker, yan, PR pathway. Kasi, kunwari, kung hindi ka fit sa education, yung mga nag-open o sa insurance agent, ano pa ba yung sa mga healthcare. So, why not? Kung alam mo talaga and gustong-gusto mo yung field ng construction, pero wala ka pang necessary background or for example, training or yung mga apprenticeship kung tawagin. So guys, ito, i-allow na po ng Canada, ayan, ang apprenticeship training or apprenticeship study kahit wala kayong study permit. Wow, nice. Ayan. So dati kasi, kung foreign national ka, hindi ka makakakuha ng mga apprenticeship dito sa Canada. So kailangan mo ng study permit. Okay. So ngayon, syempre, since nakikita talaga nila yung pangangailangan sa mga construction workers, tatanggalin na nila itong barrier na to. So, paano nga naman syempre matututo yung isang interesadong foreign national yan sa construction related, for example, carpentry, plumbing, yung sa roof, yan kung hindi siya matitrain and kailangan niya pa ng study permit, 'di ba? So, masyadong maraming requirements. So, ngayon, kung interesado ka mag-aral, yan for apprenticeship dito sa Canada, no need for study permit. Nice. And, ayan, magkakaroon ka pa ng pathway. Although, hindi pa nila yan sinisiguradong PR pathway ha, pwedeng temporary resident pathway, yung kung gusto nila magpunta dito sa Canada for a certain period of time, under yan sa construction worker, pwedeng sabihin 1 year, 2 years, 3 years, so depende pa sa i-announce. Pero, yun nga, may inclination na sila magbigay talaga ng pathway to temporary residence or a combination thereof. Nice. So, halimbawa, ako baby, gusto ko mag-aral or mag-training ng... Yes, magko-construction ka na. Let's say lang. Kailangan ko pa bang mag-apply ng student permit? Ayan, yun nga, as what we have mentioned, kung nandito ka na sa Canada and you are a foreign national, ayan, starting March 7, 2025, ayan, pwede ka nang enroll for apprenticeship nang walang study permit. So, that's a temporary public policy. Pwede itong bawiin anytime at their will. Pero sa ngayon ay inaalaw na po kayong mag-study ng related sa construction or apprenticeship na yan nang walang study permit. Okay. So may mga binigay ba silang mga schools or what? Wala naman. Pero nung nag-check ako sa SAIT, hindi pa siya updated kasi nga kaka-release pa lang nitong news na to. So when I check yung sa mga construction or trade industry nila, lahat to nakalagay ay
not allowed kapag foreign or international student. So, ibig sabihin, hindi talaga, yung SATIA, yung school namin, hindi nag-a-allow ng international student for that field. Pero siguro sa ibang schools, ina-allow nila, yun nga lang, kailangan mo ng study permit. Pero ang kagandahan ngayon, yan, apply ka na, you can inquire. Siguro later on, mag-a-adapt yung mga schools para i-welcome yung mga foreign nationals para makapag-aral sila ng apprenticeship. Pero may tanong ako dyan, baby. How much kaya yung tuition? Let's say, parehas ba ng gaya natin as international student? Times 3, guys, ha? Ng mga lokal dito. Siyempre, foreign national ka, international student ka, ganun pa rin yung rate mo. Hindi ka pa rin categorized as domestic rate. Pero you can check yung mga schools kasi may mga schools na sobrang mahal, may schools din na reasonable. So, hindi pa natin na-explore yan kasi bagong news pa lang to. So, you can inquire kung meron kayong kakilala ng mga school, kung may available na yan sa website nila, kung magkano yung tuition nila. So, you can check on that one. Okay. That's good. So, kami, bilang bago dito sa Canada, we thought na, wow, nag-aalaw sila ngayon ng out of status na construction worker. So, bago ito sa amin. Pero yun pala, upon further research, nag-start na sila since 2020 ng pag-aalaw sa mga out of status na construction worker. So, since pandemic. And yan, ang bilang na ng out of status workers na naka-receive ng permanent residence since 2020 ay 1,365. So, madami-dami na rin. Pero guys, ngayong 2025 and for the next few years, ang goal nila 14,000 plus yung 6,000 na undocumented. Napakarami nun. Yan kumpara sa past years na 1,365. So, I think binabalanse talaga ng Canada kung ano yung pangangailangan nila dito sa bansa na to. Dahil, for example, nakikita natin, naghihigpit, diba? Sa maraming aspeto. Ibig sabihin, yun yung aspeto na may overflow na ng supply. So, kailangan na bawasan, kailangan higpitan. Pero itong aspeto kasi ng construction, ayan, ng healthcare, yung education, ay kailangan nilang dagdagan. Kaya nagkakaroon sila ng development for, yan, separate categories, separate pathways. And yan, ang maganda dito, since ang goal nila nga, mas maraming construction workers, maraming magbibuild ng houses. So, sana ayan, hindi na ganun kataas ang presyo ng bahay. So, ang goal talaga nila, ma-meet yung affordability target. Kasi nga, sobrang taas na ngayon ng bahay. Dahil nga, konti yung supply. So, nagagawan yung mga tao, nagbibidding pa, so kaya tumataas pa lalo yung presyo. So, kapag marami na yung supply, at least marami ng pagpipilian yung mga tao, hindi na mag-i-increase na mga bidding. So, reasonable amount na ng bahay yung mabibili ninyo. Kasi dati talaga, guys, no, pag diba, may makikita kang bahay, pag-post pa lang, minsan, nangyari ako, magkaiba kami. Magbibid na yan kung sino mas mataas. Yes, diba? Conditionally sold na. So, agawan talaga ng bahay dati. At nakikita talaga na sobrang taas ng mga in-increase ng renta pati ng bahay. Pero sa akin, baby, nakakatuwa yung ginawa ng government. No? Kasi kahit yung mga undocumented, walang mga papel, out of status, binibigyan pa rin nila ng chance. Yes, so diba? Kasi nakikita na nila yung contribution, yung nabibring nila dito sa economy ng Canada. So, kung nakaka-contribute sila sa construction yan ng mga bahay dito sa Canada, which is their main goal para ma-beat ang housing crisis, then why not offer them a way to stay? Ba't mo papaalisin, diba? So, yun yung kanilang hakbang ngayon. And yun guys, abangan natin yung mga susunod pang announcements kasi wala pa silang nilalabas na eligibility requirements. Ano ba yung goal dito? Kapag ba nakuha ka din sa construction, as a construction worker, PR ka rin ba agad? Katulad ng caregivers? Or ano pa lang, no? Mag-experience ka muna after a certain time. So, we don't know yet. And mag-update kami once makakuha din tayo ng update from IRCC. Kaya kanina guys, yung sinabi sa akin ni Emma nga na, baby, may bagong news na naman yung IRCC about sa mga construction nga. So, nakakatuwa yun kasi another pathway na naman to. And mas maraming matutulungan pa syempre yung mga kapwa natin Pilipino especially. Diba? Yes, I think naman maraming fit tayong kababayan sa construction field. Dahil alam ko masisipag tayong mga Pinoy. And yun nga, I think may mga nagtatanong na rin sa atin pa ilan-ilan
lang sa page about this announcement. So ito yun ang aming update muna para sa inyo. So yun guys, no? Kaya more research and abangan nyo pa yung mas mga susunod na update about dito sa construction workers na to. So yun guys, I hope na nakatulong tong video namin ni Emma. Kung sa tingin nyo guys nakatulong tong video to, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated kayo ng latest video namin ni Emma. Yeah, you can click also the share button para ma-share din to sa mga kababayan natin. Ayan na, nag-aantay ng update regarding the construction industry. Yes. So hanggang dito na lang muna guys. We'll see you on the next one. Peace!